Patuloy namang sumasailalim sa pagsasaayos ang Metropolitan Theater o MET. At ayon sa consulting architect ng MET na si Gerard Lico, nais nilang ilapit sa lahat ng mga Pilipino ang naturang teatro at hindi lamang sa mga mayayaman. Umaasa naman si London co-organizer Steph Palyalos na sa pamamagitan ng MET ay muling mabubuhay ang mga nakalimutan ng kultura ng Pilipinas. Si Diane Querer sa detalye. Ibinahagi ni Mr. Gerald Lico, ang consulting architect ng Metropolitan Theater o MET, ng establishmento ay sumasailalim sa isang komprehensibong restoration program matapos ang higit 8 dekadang pagkakatayo nito. Sa press conference ng 2016 London Biennale Pollination in Manila, ikinuwento ni Lico ang proyektong Metamorphosis o ang rebirth ng Metropolitan Theater. Teatro bilang forma ng sining, parang hindi na siya na-appreciate ng new generation. No? So kailangan i-reinvent natin, i-repurpose natin yung Met. Nakatakdang magkaroon ng series ng exhibitions, performances, symposiums at workshops na pangungunahan ng 70 artist mula sa 20 mga bansa sa mundo. Ang Metropolitan Theater ang isa sa mga napiling lokasyon na pagganapan ng mga aktibidad. Ayon kay London Biennale co-organizer Steph Palyalos, napili nila ang MET para buhayin ang mga umano'y nakalimutan ng mga arte at kultura ng bansa. We want to reactivate the forgotten spaces through art, and not just only by showing, but also we want the involvement of the community around it. Ito yung loob ng Metropolitan Theater. Kung mapapansin natin, wala lahat ng mga silya kasi kailangan silang baklasin para gawin yung 3D mapping at i-assess ng 3D mapping kung ano ba yung mga dapat remedyohin sa establishmentong ito. Ang mga aktibidad ng 2016 London Biennale Pollination Manila ay nakatakdang magsimula mula September 17 hanggang October 17. Para sa PTV News, Diane Querer. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.